Magandang oras po sa inyong lahat. Isang dakilang pribilehyo at pagpapala mula sa ating Panginoon na muli tayong nakakasama-sama sa programang Oras ng Pag-aaral. Kami po ay taos-pusong nagagalak na kayo'y aming makasama sa isa na namang makabuluhang paglalakbay at pagtatalakay ng salita ng ating Panginoong Diyos. Isang mainit na pagbati sa lahat ng ating mga masugid na tagapanood at tagapakinig. Sa lahat po ng mga nanonood sa ating telebisyon, kayo po ay aming binabati ng isang masayang oras sa inyong lahat. Ganon din sa ating mga tagapakinig sa Adventist World Radio 89.1. At sa mga nasa YouTube, ay sana po ay pagpalain kayo ng ating Panginoong Diyos. Isulat nyo lang sa inyong comment section kung ano po yung gusto ninyo na sabihin para amin pong mabasa, kung ano po ang inyong ninanais, lalong-lalo na sa inyong mga kagustuhan na ipanalangin. Sa lahat po ng ating mga na tagapanood sa Luzon, sa Visayas at sa Mindanao. Gayon din sa ating mga masigasig na taga-subaybay mula sa iba't ibang panig ng mundo. Naway patuloy kayong pagpalain ng ating Panginoong Diyos. Sa programang ito ay sama-sama nating bubuksan ng salita ng Diyos at pag-aralan ang mahalagang aral na makakatulong sa ating pananampalataya at pamumuhay. Ang ating hangarin ay hindi lamang kaalaman, kundi mas malalim pa na pagkakilala sa ating Panginoon at higit na pag-ibig sa Kanyang mga pangako. Sa ating paglalakbay sa pag-aaral ngayong oras ay makakasama natin muli ang dalawang espesyal na panauhin na magbabahagi ng kanilang pananaw at paliwanag mula sa ating leksyon. Kasama natin si Pastor Marvin Diaz, ang Ministerial Secretary ng Northern Luzon Philippine Union Mission. Kumusta kayo, Pastor Marvin? Mabuti po, Pastor Jules, Pastor Ray. Maraming pong salamat sa panahon na ating muli pag-aralan ang kanyang mga salita. At aking pong binabati ang mga kapatid po natin dyan sa Hawaii, sa Filipino Church. At ito pong napapanood nyo, i-share po ninyo. At ito po ay pwedeng gamitin po sa pagba-Bible study sa ating mga kapatid po diyan. At diyan po sa Philcan, nawa ang biyaya ng Panginoon ay maranasan nyo at hindi lang yan. Lahat po ng sumusubaybay sa programang ito, Oras ng Pag-aaral, at doon po sa ating AWR at lahat po ng mga nanonood at nakikinig, nawa maranasan natin ang biyaya ng Panginoon at mapagkaunawa ng kanyang mga salita. Amen. At syempre, kasama din natin si Pastor Relino Urbi, ang Sabbath School at Personal Ministries Director ng Southern Luzon Philippine Union Mission. Magandang oras sa iyo, Pastor Ray. Magandang oras din, Pastor Jules, Pastor Mabin. Maraming salamat mga kaibigan at mga kapatid na kayo patuloy na subaybay ito sa ating programa. Talakayan natin ang napakagandang pag-aralan natin ngayong linggo. Binabati kong lahat ng mga kaibigan natin sa Thai Church, ganun din sa Lumalinda, ganun din sa Glendale. At purihin ng Panginoon Diyos sa Canada. Mga kapatid dyan, purihin ang Panginoon Diyos sa Corpus Christi at lahat dito sa Pilipinas, purihin ang ating Panginoon Diyos. Sa Stockton, mga kapatid natin dyan, purihin ang Panginoon Diyos. Maraming salamat sa pagsusubaybay niyo sa ating programa. Amen. Tayo po ay nasa panghuling trimestre sa ating pag-aaral na may pamagat mga aral ng pananampalataya mula kay Josue. Tunay na kamangha-manghang patuloy nating paglalakbay sa mas malalim na pagkaunawa sa banal na kasulatan. Sa pagkakataong ito, tayo po ay maghahanda upang sabay-sabay nating simulan ang ating pag-aaral ng leksyon. Inanyayahan ko ang bawat isa na buksan ang kanilang Biblia
upang sumanod sa atin pong pagbubulay-bulay ng salita ng ating Panginoong Diyos. At upang higit tayong patnubayan ng Espiritu Santo, tayo po muna ay dudulog sa panalangin at hilingin natin si Pastor Marvin Diaz na manguna sa ating panalangin. Tayo po ay manalangin. Mahal naming Diyos, ang iyong mga salita ay banal. Amen. At ito ay nagpapadalisay ng aming pananampalataya. Panginoon, sa aming pong pag-aaral, aming pong itinatalaga ang aming pong sarili, ang pag-aaralan at ang mga makikinig, manonood, nawa Panginoon, ang banal na Espiritu ay magbigay sa amin ng karunungan at pagkaintindi. At ito ay maging kasangkapan sa ikatatag at ikakalakas ng aming pananampalataya. Maraming pong salamat sa pagdinig sa aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Tayo po ay nasa pang-7 na leksyon ng atin pong pag-aaral sa trimestring ito na may pamagat na Sukdulang Katapatan, Pagsamba sa Lugar ng Labanan. Naway makabuluhan at mapagpalang ating pag-aaral habang ating sinusuri ang aklat ni Josue. Napakaganda yung panalangin ni Pastor Marvin na sinasabing banal na kasulatan ay nagpapadalisay sa ating buhay. So ang ating talatang sasauluhin ay matatagpuan sa aklat ng Matthew 6:33. Datapwat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kaniyang katwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Kapatid, namumuhay tayo sa isang mundong tila parang larangan ng digmaan. Hindi lamang dahil sa mga pisikal na labanan, kundi lalo na sa mga espiritual na pakikibaka. Sa panahon ng matinding pagsubok, hirap at kawalan ng katiyakan, lumilitaw ang tanong tungkol sa tunay na katapatan. Sino o ano ang inuuna natin? Hinarap din ng Israel ang parehong tanong nang sila'y pumasok sa Kanaan. Sa gitna ng mga kaaway, hindi una silang tinawag ng Diyos upang lumaban, kundi upang sumamba. Ang pagsamba sa gitna ng digmaan ay nagpapaalala sa atin ng tagumpay ay hindi nagmumula sa ating sariling lakas, kundi sa ating katapatan sa Diyos. So ngayong oras na ito, titingnan natin ang 3 aspekto ng tunay na katapatan ng pagsamba sa pamagitan ng 3 punto. Una ay commitment, pangalawa ay continuity, at ang pangatlo ay communion. Isa-isahin natin ang 3 puntong ito, ang 3 aspeto ng tunay na katapatan ng pagsamba. Una, itong commitment. Ano yung nakikita natin mula sa ating aral ngayon, Pastor Marvin, tungkol sa commitment o pagtatalaga ng mga anak ng Israel sa gitna ng labanan? Pastor Jules, maganda ito eh. Yung ating memory verse, ang sabi doon, seek first. Hanapin muna. Hanapin muna. Oh, ang Panginoon hanapin muna. Then, dito sa ating lesson, the ultimate loyalty, sukdulang katapatan in the midst of the war zone. Now, ano yung mga ginawang commitment? Commitment dito. No, nung pinag-aralan ko ito, medyo natatawa ako, Pastor Jules eh. Kasi in the midst, una yung commitment. In the midst of the war zone, para mapatunayan yung commitment, ang unang ginawa ay tinuli yung mga lalaki. Pero yun, makikigira ka bagong tuli. Mahirap ito. Para bang mahirap ba yun? Ito ang sabi doon sa Josue 5 verse 5. Tingnan po natin ha. Bagamat ang buong bayan na lumabas ay mga tuli, ang buong bayan na pinanganak sa ilang sa daan
pagkalabas sa Ehipto ay hindi natuli. Yung mga galing sa Ehipto, natuli sila. Pero yung second generation, Hindi natuli. hindi sila natuli. Di ba? Pero ang sabi po dito, bakit tinuli sila in the midst of war? Tignan yung commitment. Kasi nandun po sa verse 9. Anong sabi doon sa verse 9? At sinabi ng Panginoon kay Josue, sa araw na ito ay iginulong ko palayo sa inyo ang kahihiyan ng Ehipto. Kaya't ang pangalan ng lugar na iyon ay tinawag na Gilgal hanggang sa araw na ito. So, sabi doon rolled away. Iginulong. Rolled away the reproach. Paano na rolled away yung reproach? Doon sa taas niya, verse 8. Sige, Nang kanilang matuli na ang buong bansa, na natili sila sa kanilang mga lugar sa kampo hanggang sa sila'y gumaling. Tingnan yung commitment nila. Natuli sila. Ilang ba araw bago 1 week. 1 week ba yun bago Hindi lang. Gumaling yung pagkatuli. Hindi lang. Pwedeng i-take advantage ng ganyan. Pero that's a covenant. That's a covenant relationship. Kaya ang ginawa muna nila para yung commitment nila, kasi naibigay yung covenant circumcision. Tama ba yan? Di ba tama yun? So, yung in-affirm nila yung covenant through circumcision. Ito yung mga second generation na. Kasi sabi doon po sa verse na, hindi pa sila tuli. Kaya, tingnan nyo yung commitment. Bakit ginawa yon? It is the renewal of covenant identity. Kaya tinuli, na-renew. Renewal. Mabago. Nabago yung covenant nila yon. Hindi lang yon. Yung circumcision ay it is the consecration of the nation before the conquest. Okay. Kaya natuloyan sila kasi ito yung consecration. Kaya ito yung commitment. Then another doon ay it's to cut the reproach. Kahihiyan. Doon sa Egypt. Kasi doon sa Egypt na yon, they practice idolatry, immorality. They cut that one. That's why tinuli yun. Yun yung commitment. Amen. Di ba? Tapos isa pa doon ay ito ay pagsubok sa pananampalataya. Kaya ang maganda dito ay it is total trust in God before the battle. Amen. Kaya napakaganda po ito Ngayon, wala naman na ngayon hindi na hindi na issue yung pagtutuli. Yung commitment natin ngayon ay hindi na doon sa physical, but it's a circumcision of the heart. Ito po ang sabi doon sa Roma 2:28 and 29. Tingnan po natin maganda po nito Tapos tatalon po tayo doon sa Colosas 2:11. Roma 2, 28 28 at 29. Sapagkat ang isang tao hindi Hudyo sa panlabas lamang, niyang pagtutuloy hindi panlabas o sa laman, kundi ang isang tao Hudyo sa kalooban, at ang pagtutuloy yaong sa puso, sa espiritu at hindi sa titik. Ang kanyang pagpupuri ay hindi mula sa mga tao, kundi mula sa Diyos. So, Pastor Jules, ito na yung commitment ngayon. It's the circumcision of the heart through the Holy Spirit. Okay. Diba? Napaganda. Kaya mga minamahal na mga kaibigan, ang pinakabaganda nito ay our heart is circumcised by the Holy Spirit. Pag na-circumcise ng Holy Spirit, ano yon? Pagpunta po tayo sa Colosas 2:11. Ano po ang sabi doon? Sa Kanya ay tinuli rin kayo ng pagtutuling hindi gawa ng mga kamay sa pamagitan ng paghuhubad ng katawang laman sa pagtutuli ni Kristo. Yan. Ano na nangyari doon? Sa pagtutuli na ni Kristo.
ibig sabihin noon, mayroon ng pagbabago sa ating buhay. Kaya yung commitment, yung commitment, bagamat nasa war zone sila, pero ipinakita pa din nila kung paano i-renew yung covenant. Tama. At ipinakita nila kung ano yung pananampalataya. Dito natin makikita na in the war zone, ang pinakamahalaga dyan ay unahin natin ang Panginoon. Kaya yung verse natin ay seek ye first. Kaya sa atin mga nakikinig, mga nanonood, mahalaga po yun eh. Before we go to war, we must consecrate ourselves and commit ourselves to the captain of the host, no other than Jesus Christ. Amen. Yun, napaganda yung isang unang punto, yung commitment. Ang commitment nila ay putting God first in the midst of war zone. Ang nakikita ko rin doon ay, idagdag natin ay, mas mahalaga yung pagsunod sa kautusan ng Panginoon Diyos kaysa logic. Biro mo yan. Nasa gitna ka ng labanan, tutuliin ka. Ilang araw ka na mahina. So, yun ay panahon na kubkubin sila ng mga kaaway para matalo. Pero, hindi nila inalintana yon dahil inuuna nila, yon ang punto. Inuuna nila yung pagsunod sa kautusan ng Panginoon Diyos kaysa yung logic. Ay, wag. Maalala mo, nung nirep yung kapatid nila Simeon, nung sa isang lugar, na ni-rape. Tapos, nagkaroon sila ng alyansa. Sabi ni Simeon, sige, kung gusto nyong magkakasama tayo, tutuliin namin kayo para magkakasama tayo isang bansa. Sige, tinuli. Nung tinuli sila, nung pangalawang araw o pangatlong araw, pumunta na sila para patayin lahat ng mga lalaking yon. Ang mahalaga doon na punto ay unahin ang Diyos higit pa sa logic na ito'y hindi dapat na gawin dahil nasa gitna ka ng labanan. Pero alam mo na ang Panginoon Diyos ay lalaban para sa iyo. Kaya uunahin pa rin ang Panginoon Diyos. Kahit na ang pagsunod ay tila mapanganib, ay may kapalit na sakripisyo pa rin ang pagsunod sa ating Panginoon Diyos. Kaya ang ating aplikasyon dito, ang pagsunod ay mas mahalaga kaysa sakripisyo, kaysa logic, lahat ng mga bagay, basta masunod mo ang Panginoon Diyos, hindi ka pababayaan ng Panginoon Diyos. Kasama mo pa rin ang Panginoon Diyos na makikipaglaban para sa iyo. Dahil God first nga eh. Yun ang commitment natin kahit nasaan tayong lugar. So, napakahalaga yung nakita natin sa unang punto ng mga kapatid, na before we engage in life's battle, we must seek God first. So bago tayo makidigma, kailangan na hanapin natin ang ating Panginoong Diyos. Dahil ang sukdulan na katapatan, ang ibig sabihin nito ay hindi kundi isantabi natin yung ating estratehiya, kundi ating unawain kung ano ang kagustuhan ng ating Panginoong Diyos. Ang sukdulang katapatan ay nag-uumpisa dito sa ating sinasabi na pagtatalaga sa ating Panginoong Diyos, sa kanyang covenant sa bawat isa sa atin. Nakita ko dito that worship is not a break from the battle, but it is a source of strength to battle. Ay mahirap pala na ikaw ay makibaka na wala ka namang lakas. At bago ka makibaka, kailangan na may lakas. At ang pagsamba sa Panginoon, dito ay nakakakuha tayo ng lakas. Kanya nga't sinabi kanina, kahit si Pastor Marvin, na yung kanilang loyalty to the commitment. At ngayon, yung ating puso na natuli, kailangan yun upang sa ganon ay magkakaroon tayo ng lakas
lalong-lalo na sa ating pakikibaka sa espiritual. Tayo dadako na sa pangalawang punto ng atin pong pag-aaral, ang continuity. Ano ang ating makikita dito sa pagpapatuloy ng kanilang pakikibaka, Pastor Marvin? Pag titignan po natin yung ating lesson, yun po yung sequence ng movement para yung continuity, yung pagpapatuloy ba? Yeah, pagpapatuloy. Now, 8 verse 30. 8 verse 30. Pagkatapos ay nagtayo si Josue sa bundok ng Ebal ng isang dambana para sa Panginoong Diyos ng Israel. Una doon, para magtutuloy yon, nagtayo siya ng dambana. Naalala nyo yung unang pag-aaral natin when they crossed the Jordan? Nagtayo sila doon sa stone, di ba naalala nyo doon? Altar doon sa the same spot kung saan tumawid. Then nagtayo na naman sila doon sa Gilgal. Ngayon ito naman, nagtayo na naman sila. Tingnan po natin yung nangyari dito. Ibig sabihin niyan ay yung worship nila sa Panginoon ay nagtutuloy yon. Kada lugar, bawat lugar, nagpapatayo sila ng altar. Bakit? To give worship to God na kanilang titignan kung paano ang Panginoon ay i-deliver sila. Kaya ito, Joshua built an altar. Saan? Sa Mount Iqbal. Bakit Mount Iqbal pa? Very particular. Dito sa lugar po na ito, Mount Iqbal, dito po yung blessing and curse. Yeah? Pag ikaw ay sumunod, may blessing. Pag ikaw hindi sumunod, may curse. Yan. Kaya dito yun nilagay ng Panginoon. Kaya yung continuity, if you renew the covenant, if you follow God, and if you follow His word, then the faith will continue on. But the moment na hindi ka sumunod, then curse will follow. Na-define yun. Pero ang mahalaga po doon ay isa pa yung sequence bago pupunta doon sa application. Doon po sa verse 32, ano pong sabi doon? Sumulat siya sa mga bato ng isang sipi ng kautusan ni Moses na kanyang sinulat sa harapan ng mga anak ni Israel. So, nagsulat ulit siya. Ano yung sinulat niya doon? Sipi ng kautusan ni Moses. Kautusan ni Moses. Ito ba, di ba ito yung ceremonial law? Para ipaalala doon sa mga anak ni Israel. Pag titignan natin yung pangyari ngayon, where are we building the altar? Kaya mayroon po tayong programa na back to the altar. Bakit? Yung back to the altar ay bawat pamilya sa loob ng kanilang bahay dapat mayroong altar. Na kung saan kanilang sasariwain, i-worship ang Panginoon morning and evening. Kaya mga minamahal na mga kaibigan na nanonood at nakikinig, mahalaga po yung altar. Ito ay continuity. In the midst of the battle, there must be an altar. Kasi tayo ngayon, wala na tayo sa gera doon Nandito na tayo ngayon. But still, in the midst of the war between good and evil. Kasi nasa great controversy tayo Kaya kinakailangan yung altar na kung saan we can worship God. So individually, family, or corporately, dapat mayroon po tayong altar
na kung saan the place where we can meet God or the time that we can meet God para sariwain kung ano yung ibinigay sa atin ng Panginoon na kaligtasan in the past at sa hinaharap. Ang mga Israelita, mga kapatid, pastor, ay naging kaugalian nila ito. Lalong-lalo na yung mga patriarka o yung mga tinatawag ng Panginoon Diyos na kanyang bayan, mga pamilya. Kung maalala nyo si Abraham, si Jacob, si Isaac, ang mga taong ito ay kung may nangyari sa kanilang buhay na kakaiba ng pagkikipag-usap nila sa Panginoon, sila ay nagtatayo ng isang dambana o altar na ang lugar na yon ay katibayan na may nangyari doon sa lugar na yon sa kanila at sa kanyang Diyos. Kaya yung altar na yon ay sa punto ng leksyon natin na continuity ay ito'y nagpapatuloy na nananatili na nais ng Panginoon Diyos na mananatili ang ating pananampalataya, ang ating relasyon at laging naipapaalala kung ano ang nangyayari sa ating buhay. Kung ano yung ginawa ng Panginoon Diyos sa ating buhay na nakaraan. Kaya pag nakita mo yung lugar na yon, kahit saan ka mang lugar, pag nakita mo yung lugar na yon, ay maipapaalala sa iyo. Mayroong continuity. May papaalala sa iyo yung ginawa ng Panginoong Diyos sa iyong buhay sa mga nakaraan. Kaya purihin ng Panginoong Diyos. Ang puntong ito ay isang bagay na dapat hindi natin kalimutan. Paano? Sa ating buhay, mayroong altar bilang isang pamilya. Mayroong continuity. Ako bilang isang ama, pastor ako. Oo, yung isa lang yung anak kong lalaki. Pero ayaw niya maging pastor. Pero gusto niya maglingkod. Paano ko naturuan ang aking anak na yung mayroong continuity ng pananampalataya? Magmula nung pagkabata niya, naging kaugalian niya na magbasa, mag-worship, at naituro sa kanya yung pamamaraan ng pagsamba. So yun yung mga bagay na isang paraan para ipagpatuloy ang pananampalataya sa loob ng pamilya at sa loob ng iglesia na mayroong pananampalataya na darat ng tamang Panginoong Diyos sa kanyang pagdating dito sa lupa sapagkat tayo mismo, bansang Israel na moderno, ay gumagawa ng dambana, altar, na ito nagpapatunay na nananatili tayo doon sa pananampalataya at relasyon o tugnayan sa ating Panginoon Diyos sa magitan ng mga itinuturo at pinapaalala natin sa ating mga anak, kapamilya, kaibigan at katrabaho sa iglesia. Napakaganda yung ating napag-aralan mula sa ating dalawang kasama rito, mga kapatid. Yung ating sukdulan na katapatan sa ating Panginoong Diyos must be constant. Ay hindi lang occasional yung atin pong pagsamba sa ating Panginoong Diyos. Merong acronym na sinasabi kung minsan Pastor Marvin at Pastor Ray, yung sinasabi na KBL. Saka lang nasa simbahan kong kasal, binyag at libing. Kasal, binyag at libing. So, yung atin pong katapatan sa Panginoong Diyos ay ito sana ay constant, tuloy-tuloy. Hindi occasional. Kagaya ng mga Israel na yung kanilang covenant sa ating Panginoong Diyos ay kanilang renew. Yung altar, kanya maraming mga dambana na sinasabi kanina ng ating mga tagapag-discuss na kailangan na pinapatayo nila. Ito'y nagpapakita ng tuloy-tuloy na pagsamba sa ating Panginoong Diyos. So, tayo naman ay dapat na bumalik sa salita ng ating Panginoong Diyos at pag-aralan natin ito araw-araw sa ating buhay, mga kapatid. Dahil ang ultimate loyalty ay naipapakita sa continual renewal of our worship, yung ating pagsamba and obedience. Why? Because forgetting God is the first step to defeat. So kung inyong makikita, mga kapatid, na kapag nakakalimutan nila ang ating Panginoong Diyos, ay sila naman ay natatalo. Kanya kahit pa sa atin pong tahanan,
pag nakakalimutan ang pagsamba sa Panginoong Diyos sa araw, sa gabi at sa umaga, ay walang lakas ang pamilya sa pananampalataya sa pakikibaka sa espiritual na pamumuhay. Alam mo, Pastor, meron pa akong nakita dito sa karanasan ni Josue, dito sa Josue 8:33, Okay. na pinagtibay ni Josue na patuloy niyang pinapaalala sa bansang Israel yung kautusan ng Panginoon Diyos nung nasa promise, Kanaan na sila, nung nasa land of promise na sila, na yung lugar na ginanap ang pagpapatibay ng kautusan ng Panginoon Diyos ay nasa 2 bundok sila. Basa nga doon, Pastor, yung sa verse 33. Mount Ebal at Mount Gerizim. At ang buong Israel maging dayuhan o katutubong mamamayan kasama ng kanilang matatanda at mga pinuno at ang kanilang mga hukom ay tumayo sa magkabilang panig ng kaban at sa harapan ng mga paring Levita na nagdadala ng kaban ng tipan ng Panginoon. Ang kalahati sa kanila ay sa harapan ng bundok Gerizim at ang kalahati ay sa harapan ng bundok Ebal, gaya ng inuutos ng una ni Moises na lingkod ng Panginoon na kanilang basbasan ng bayan ng Israel. Parang i-imagine ko na nasa amphitheater sila ng 2 bundok na magkaharap, na napuno sila doon at sumigaw ang mga tao noong pinagtibay ni Josue ang kautusan ng Panginoon Diyos, ang kanyang tipan ay amen. Nag-amen sila. Sumunod sila na sila'y sumunod at manatili sa ating Panginoong Diyos. Sa kabilang banda, Pastor, yung 2 bundok na yon ay bundok Sinai o bundok ng Kalbaryo at bundok ng Olibo. Yung bundok ng Kalbaryo ay doon naman namatay ang ating Panginoong Yesus at ibinigay niya ang kanyang buhay para tayo maligtas, na magkaroon tayo ng pag-asa. Ang pangalawang bundok ay nakipagtipan na ang Panginoong Diyos ay yung Olibo, na kung saan nananampalataya ang mga Hudyo kahit doon sa banal na kasulatan na doon darating ang Panginoong Yesus. Diba? Yung Mount of Olives. At yung 2 bundok na yan ay sa ating modernong pag-Kristiyano ay ang Panginoong Yesus ay nagsakripisyo sa cross. Ang pangalawang bundok ay darating siya upang iuwi tayo sa langit na bayan. Sapagkat yung kautusan ng Panginoon Diyos, ang ating pagkikipagtipan sa Kanya ay patuloy na nananatili na tayo tapat sa Kanyang mga kalooban, Kanyang mga tipan, at Kanyang mga alituntunin at kautusan na nabubuhay sa ating buhay. Oo, hindi tayo maliligtas doon eh. Kaya lang, yung kaligtasan naman ay biyaya at pananampalataya. Pero yung pagtupad, pagsunod ng kautusan ay bunga ng ating pag-ibig sa ating Panginoong Jesus. Pastor. Napakahalaga siguro, Pastor Marvin at Pastor Ray, doon sa ating tahanan ay mayroong reminder doon every morning at evening. Tapos mayroong kang pipindutin na buzzer. Worship na. Kasi yun yung ginagawa natin sa eskwelahan. May mga ganun eh. Para may paalala na merong pagsamba. At hindi sana lamang babasahin natin itong mga leksyon, kundi paano ko kung i-reenact din natin na kagaya ng ginagawa nila. Tapos ay, amen, amen, siya nawa. Napaka ganda siguro ng ating pagsamba. Hindi boring yung mga ating mga anak. Mabuti kung gano'n. Kaso yung mga anak natin minsan kung nasa malayong lugar na, may kanya-kanyang trabaho na. Kaya mayroon ng cellphone na pag 7 o'clock kayo magri-ring na. Panahon na para manalangin. Iyan yung maganda kasi meron ka ng pagtawag o panahon na ng ating worship. Yes. Yung group chat ninyo bilang isang pamilya. Ginagawa natin. So, napakaganda po yung pangalawang punto na atin pong nakita. Kailangan may continuity, hindi lang po yung occasional ang ating pagsamba kahit sa gitna ng labanan, mga kapatid. Tutungo na tayo sa panghuling punto ng atin pong leksyon, communion. Ay, napakaganda po yung ating leksyon. Merong
sequence na sinusunod mula sa commitment, sa continuity, ngayon sa communion. Pastor Marvin, ano yung nakikita natin dito sa leksyon na communion na nangyari dito sa mga anak ng Israel? Yung communion na yan, Pastor Jules, ay yung presensya ng Panginoon. Tingnan natin 18 verse 1 doon sa Joshua. Kahit ang buong kapulungan ng mga anak ni Israel ay nagtipon-tipon sa Shilo at doon ay tinayo ang toldang tipanan. Ang lupain ay napasa ilalim sa kanilang pangangasiwa. So, tingnan natin, hindi nila tinatanggal yung tabernacle. Kasi yun yung dwelling place ng Panginoon. Babalik tayo doon sa Exodo 25 verse 8. Yung niya, para masariwa natin yung nangyari diyan, Exodo 25 verse 8. Gawa nila ako ng isang sanktuaryo upang ako'y makapanirahan sa gitna nila. Oh, yung sanctuaryo, yun ay ipinalagay ng Panginoon para ang Panginoon ay manirahan doon sa kanila. Di ba? Napakaganda, no? Tabernakulo. In the midst of the war zone, nandun ang presensya ng Panginoon. Okay. Kaya nagtutuloy-tuloy yan eh. Kaya inire-remind na lang ng Panginoon sa kanila, you need to have that ultimate loyalty to me. Yun ang sabi ng Panginoon. Kaya yung presence niya palaging nandun. Kasi ang hirap nito, minsan ang tao nakakalimot. Kaya continuity pa rin eh. Yeah, nagre-remind sa kanila na in the midst of them ay nandun yung presensya ng Panginoon para yung communion. Ano ba ang tagal ng communion? Sangguni. Pag-usap sa Panginoon ay nandun pa rin. Hindi siya matanggal. Tingnan nyo ang nangyari doon sa Sinai. Nung pumunta si Moses sa Sinai, naputol yung communion. Anong ginawa nila? Gumawa sila ng golden calf. Kasi naputol. Now, in the midst of war zone, ito ang maganda eh. In the midst of war zone, in the great controversy drama, mismo ang totoong tabernakulo ay nagitahan sa atin. Matthew 1:23. Pamilyar sa atin ang text nito. Nakitahan sa atin eh. Para yung communion na yan ay hindi siya makat. Narito, magdadalang tao ang isang birhen at manganganak ng isang lalaki at ang pangalang tatawag nila sa kanya Emmanuel. Ang ibig sabihin ay kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Emmanuel, kasama natin ang Diyos. In the midst of war zone, in the Old Testament times, nandun yung tabernacle. Ngayon, wala na yung tabernacle sa atin. But the true tabernacle, ang Panginoong Yesus, He pitched His tent nung siya'y nag-incarnate para sa atin, ang Panginoon ay makipagtahan sa atin. Kaya napakaganda yon nang nangyari doon. Hindi siya malayo. Still in the midst. Nasa sa atin pa rin. Kaya yung communion, nagtutuloy-tuloy yon. Kaya pagtitignan natin, worship is in the heart of the war zone. Yun ang kwan eh. Para bang naglalaro ba kayo ng prisoner's base? Nung bata tayo. Nung bata tayo, di ba mayroong prisoner's base? Ano yung pag mahuhuli ka na, tatakbo ka doon sa save, di ba? Ganon, save. Hawakan ka na. Save. Hindi ka nagagalawin doon. Hindi ka gagalawin. Hindi ka mahuhuli. Kasi save ka. In the midst of the war zone, there is the presence of God and we are saved. Amen. Di ba? We are saved. Kaya ito po yung point
na dapat mangyari. Bagamat, tingnan natin bagamat may disloyalty, yung nangyari, may ACAN, may AI, may disloyalty. Tapos, may failure, but God can transform the failure because of communion. And ultimately, true worship should always be our covenant, loyalty covenant to God. Yeah. Kasi yun, in the midst of war zone, pag walang worship, ang mangyari, worship. Worship yun. Pag walang worship, Di ba? worship. Ang mangyari yan, worship in the war zone. Hindi na worship. Hindi worship. Kasi wala ang Panginoon. Pero the moment na nandyan ang Panginoon, there is worship in the war zone. It means to say, yun lang ang ating kalinga. Worshiping God is the only refuge in the midst of the war zone. Okay. Alam mo, yan yung pangatlong punto ang nakikita kong siya na pinakamahalaga sa lahat. O mahalaga naman lahat. Pero yung communion, yun yung pagkikipag-usap. Nandun yung presensya ng Panginoon Diyos. Yun na lang kailangan nila. Maalala nyo kung nasa war zone sila nung mga nagsinauna, nung katapos niyan ay kung dadalhin nila yung arka na nag-represent ng presensya ng Panginoon Diyos, ay siguradong alam nilang mananalo sila. Yun ang mga ginagawa nilang unang panahon. Ganon din yung sa kalaban, dinadala yung gods nila. At kung natalo sila, depende sa kapangyarihan ng Diyos ng mga bawat bansa. Pero sa puntong ito, ay napaganda yung pangatlong punto na komunyon na inahalimbawa sa atin yung presensya ng Panginoon Diyos na saan nila dinala. Pinabasa mo kanina dito sa silo. Ano? Nagpupulong sila sa silo. Ano yung silo? Doon yung lugar na nung nasa Kanaan sila, yun yung Central Highland of Canaan, yung pinakamataas na lugar sa Kanaan. Na yun ay pinakasentro na madaling sirkit na puntahan ang mga tao. Na kung saan ka mang lugar, madali mong puntahan. So, yung presensya ng Panginoon Diyos ay tinatalaga na yun yung sentro ng buong kampamento ng Israel o Kanaan. Ganon din ang buhay ng bawat isa sa atin. Na ang pinakasentro ay yung pinakamataas na lugar, yun ang sentro ng ating Panginoon Diyos, na lugar na kung saan ang kanyang presensya ay naroon upang magkaroon tayo ng peace, rest, at tranquility. Magkaroon ng kapayapaan, tunay na kapahingahan, at walang kabalisaan, kundi pagkaroon ng kaayusan at katiyakan ng ating buhay. Kaya yung silo na yon na tinatawag ay sinasabi na sa ating panahon ngayon, sa Genesis 4:10, pakibasa, Pastor, kung ano yung ibig sabihin ng silo, yung Messiah na relationship sa darating na magliligtas sa atin. Ang setro ay hindi mahiwalay kay Huda ni ang tungkod ng pagkapuno sa pagitan ng kanyang mga paa hanggang sa ang Shiloh ay dumating at ang pagtalima ng mga bayan sa kanya. Yan. Yung setro na tinatawag doon, Pastor, ay yun yung kapangyarihan nating Panginoon Diyos. Siya mismo, dumating na itinutukoy sa atin, hindi lang noong unang panahon, kundi ang ating Panginoong Yesus, na ang kanyang pagdating ay maging sentro ng lahat ng mundo, na pagdating niya ay ibigay niya ang kapangyarihan ng katiwasayan, ng kapangyarihan, pagwawagi at tagumpay sa lahat ng mga kabalisahan at digmaan na espiritual ng ating buhay. Ang magdarating niyan, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus, na siya ang Shiloh, sentro, presensya ng ating buhay, ang ating Panginoong Hesukristo. Amen. Napakahalaga, mga minamahal na mga kapatid, ating
nakita mula sa panghuling punto na communion, na ang ating pagsamba mula sa ating mga tahanan ay kailangan na ginagawa ng bawat isa sa atin. Ngunit kung minsan, Pastor Marvin at Pastor Ray, ang ating worship ay parang ritual na lamang na ginagawa natin. Pero nung ako'y bata ay sinasabi ng tatay, you are sitting at the presence of Jesus. Kanya huwag kang magsuot ng ganyan na suot kapag ikaw ay nagwo-worship. Pag tayo nagwo-worship, huwag ganyan ang suot mo. Kapag ikaw ay haharap sa Pangulo, anong yung susuot? Kailangan na maganda. Oo nga. Kasi nasa presensya ka ng ating Panginoong Diyos. So napakahalaga kahit pa sa lumang tipan na ang kanilang labanan ay kailangan nila yung presensya ng ating Panginoong Diyos na nakikita nila. So yung dambana, yun yung pagpapakita na ang presensya ng Panginoong Diyos ay nasa kanila. So kahit pa sa bagong tipan ay binubuksan tayo. Ang ating Panginoong Hesus bilang isang high priest ay binubuksan niya ang heavenly sanctuary upang tayo'y makalapit sa Kanya sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Dahil ang Kanyang presensya ay napakahalaga. Ang sabi nga sa mga awit ng mga bata, with Jesus in the family, happy home. With Satan in the family, trouble home. Kanya merong worship sa war zone kapag hindi si Kristo, hindi ang ating Panginoong Hesus ang sentro ng ating tahanan. Pero kapag may worship sa war zone, ang tahanan ay magiging isang masayang tahanan. Kaya, Pastor, sa totoo lang, nasa war zone talaga tayo. And we need to have worship. Dahil nasa tunggalian tayo kahit anong mangyari sa buhay natin, ang labanan ay agawan kung saan tutungo ang ating buhay. Kung pauupuin natin sa ating isip ang ating prinsipe, ang ating Shiloh, ang ating presensya ng ating Panginoong Hesus sa ating buhay sa pamamagitan ng Banal na Espiritu, aagawin ang kaawayan. Kaya nasa atin yan kung pahintulutan natin o manatili ang ating Panginoon Diyos sa ating buhay. Kaya para malabanan at magtagumpay tayo, kailangan natin ng presensya ng Panginoon Diyos sa pamamagitan ng communion. Yung salitang communion common community. Yung community, union, pagkakaisa ng bawat nilalang na tayo ay nakikiisa sa ating Panginoon Diyos. Community with God, union with God. Na yan ay kailangan natin araw-araw sa ating buhay upang tayo ay magtagumpay sa labanan. Magtagumpay sa labanan sa pamamagitan ng putting God first. At kaya ang tagumpay, victory begins with worship and submission to God. Not on the military power. Yan, ganun din sa atin ngayon. So, nasa war zone tayo in the context of the great controversy. Pero ang pagwawagayan ay nandoon sa connection natin sa Panginoon. That's how we do worship and our submission, His will be done, and we surrender not on the military power. Ayan, yun po yung, para sa ganon, yung ultimate loyalty, katapatan mo yung loyalty, from the word tapat. Kahit balik-baliktarin mo yung salitang tapat. Tapat pa rin. Tapat pa rin. Yeah. Pero maging tapat lang tayo sa Panginoon if we do a wholehearted worship to Him. Okay. So, ang sukdulan na katapatan ay ating makikita sa pamagitan ng uunahin natin yung paghahanap natin sa presensya ng ating Panginoon sa ating buhay. So napakaganda yung atin pong talakayan, mga kapatid, sa atin pong leksyon.
Ang buhay ay puno ng mga labanan, mga suliranin, tukso, at pasakit na tila wala ng katapusan. Ngunit tandaan natin, kapatid, na ang tunay na tagumpay ay hindi nakasalalay sa ating sariling lakas, kundi sa ating katapatan sa ating Panginoong Diyos. Binanggit nga kanina na hindi sa pamagitan ng ating lakas, kundi sa katapatan natin sa ating Panginoong Diyos, sa paghahanap muna sa Kanya. Kung paanong tinawag ng Diyos ang Israel na sumamba bago lumaban, ganun din tayo, tinatawag tayo ngayon, kapatid, na sa gitna ng ating mga labanan sa buhay, siya ang unahin at sambahin. Ang ating panata, ang ating pagpapatuloy sa Kaniyang salita, at ang ating pakikipag-ugnayan sa Kanya, ang magsisilbing lakas at pag-asa sa bawat isa sa atin. Kanya, kapatid, pagkatapos nating napag-aralan ng mga bagay na ito, hahanapin ba natin ang Diyos ng higit sa lahat? Inuuna ba natin ang Kaniyang kaharian at katwiran upang ipagkatiwala sa Kanyang lahat ng iba pang bagay? Mga kapatid, piliin natin ngayon na maging tapat kay Kristo. At sa ating katapatan, maranasan natin na siya ang Diyos na lumalaban para sa atin. At siya rin ang magdadala ng ating ganap na tagumpay. Maraming salamat sa ating mga panauhin na sina Pastor Marvin Diaz at Pastor Relino Urbi sa kanilang pagbabahagi ng kaalaman at inspirasyon mula sa ating leksyon. Tunay nga na napakayaman ang ating naging pag-aaral ngayong araw. Kulang pa nga sana yung ating panahon kung hindi natin pinipigilan yung ating pagsasalita dahil napakarami pang mga bagay na ating dapat makita sa ating leksyon, mga minamahal na mga kapatid. Ngunit salamat at napakaliwanag sa pamagitan ng kanilang pagpapaliwanag ni Pastor Marvin at Pastor Ray sa ating leksyon ngayon. Gayon din, kami po ay taos-pusong nagpapasalamat sa lahat ng nakibahagi at nakinig sa atin sa oras ng pag-aaral. Ganon din sa mga nanood sa kanilang mga telebisyon at yung mga nanood sa YouTube, sa kanilang Facebook, sa kanilang cellphone. Naway ang mga aral na ating natutunan ay maging gabay sa ating pang-araw-araw na buhay. Magpalalim sa ating pananampalataya at magbigay ng pag-asa sa ating lahat. Tayo po muna ay makinig ng isang tanging bilang. Pagkatapos ay hilingin natin si Pastor Ray na pangunahan tayo sa panghuling panalangin. Nagbabantay sa'yo. Siya ang ating kaibigan. Siya ang ating sandigan. Sa Kanya may buhay na walang hanggan. Sa ating puso'y papasukin siya. Habang tayo
mayroon pang panahon, sarili tanungin, ako ba'y handa na? Kung sakaling si Jesus ay dumating ngayon, sa Kanya ako'y makakasama ba? Siya ang ating kaibigan, siya ang ating sandigan. Sa Kanya may buhay na walang hanggan, sa ating puso'y papasukin siya. Huwag nang mag-alinlangan, kaibigan ko, sa ating puso, sa ating puso'y papasukin siya. Siya ang ating sandigan, sa Kanya may buhay na walang hanggan, sa ating puso'y papasukin siya. Sa ating puso'y papasukin siya. Sa ating puso'y papasukin siya. Manalangin tayo. O Ama naming banal, Diyos na makapangyarihan, lubos ang aming pagpapasalamat, pagbabalik ng kapurihan sa iyong kabanalan at katwiran. Napakabuti niyo, Panginoon Diyos, na inilathala niyo sa amin. Sa oras na ito, kung papaano kami gumawa ng paraan upang una kayo sa aming buhay. At ayan ay aming commitment na patuloy na ito'y magwawagi kami sa anumang mga digmaan sa buhay Kristiyano, buhay espiritual. Naroon na, Panginoon Diyos, na pinagkaloob nyo ang mga pagpapalang ito. Saklapin namin at patuloy na kami ay nakikitaan ng patuloy na presensya ng Banal na Espiritu, na yung presensya naman ay patuloy na mamalagi sa amin. Huwag namin kalimutan, Panginoon Diyos, na tulungan nyo kami na patuloy na naglilingkod ng pagsamba sa aming bahay, personal, at pautuloy kami nakikipag-usap sapagkat nakakaramdam kami ng kapayapaan, kaayusan, at pag-asa ng kaligtasan. Salamat, Panginoon Diyos, at tanggapin niyo ang aming panalangin. Ito hiling namin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. 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 Kapatid, huwag po ninyong kalimutang muli tayong magsama-sama sa susunod na edisyon ng ating programang Oras ng Pag-aaral. Hanggang sa muli, ako po ang inyong kapatid, Pastor Jules Bermudez. Naway ang biyaya at kapayapaan ng ating Panginoong Diyos ay suma sa ating lahat.